Isang nakatutulig na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon ng mga Devilla. Hindi ko na kaya! Mga demonyo kayo! Mga demonyo! Mula sa bintana ng kanyang marangyang home office, walang emosyong pinanood ni Ramon Devilla ang ika-12 yaya na tumatakbo palagos sa malawak niyang hardin. Gulong-gulo ang buhok nito at puno ng putik ang damit. Para itong isang taong nakatakas mula sa giyera. Hindi man lang kumurap si Ramon. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isa na namang istorbo. Kasunod ng sigaw ng babae ay ang tunog na mas kinaiinisan niya. Ang hagik-gikan. 4 na magkakatulad na hagik-gikan. Sabay-sabay at puno ng tagumpay. Ang tunog ng kanyang 47 taong gulang na anak. Ang kanyang quadruplets. Tinalikuran niya ang bintana at bumalik sa mga papeles na nakakalat sa kanyang mamahaling mesa. Para sa kanya, ang sigaw at kaguluhan sa labas ay ingay na lamang na kailangan niyang sanayin ang sarili na huwag pansinin. Isa pang araw, isa na namang yaya ang sumuko. Wala nang bago roon. Ang kanyang mga mata ay hindi sa papeles na punta, kundi sa isa pang bintana sa kabilang dulo ng silid. Ang bintanang yon ay nakatanaw sa pinakatahimik at pinakamahalagang bahagi ng kanyang lupain. Isang maliit na puting gusali na gawa sa marmol, napapaligiran ng mga puting rosas. Ang mausoleum ni Isabel, 7 taon na. 7 taon na siyang wala. Ngunit ang alaala niya ay nananatiling perpekto sa isip ni Ramon. Si Isabel, ang kanyang mabait, mahinahon, at perpektong asawa. Kung nabubuhay lamang ito, hindi magiging ganito kagulo ang lahat. Kung nandito lang si Isabel, ang 4 na batang babae sa labas ay magiging mga anghel, hindi mga maliliit na demonyo na nagpapahirap sa lahat. Kung nandito ka lang, mahal ko. Bulong niya sa hangin. Ikaw lang ang nakakaalam kung paano sila aalagaan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Ramon, sabi ng kanyang mayordoma, si Manang Celia, narito na po ang aplikante, ang ika-13. Hindi sumagot si Ramon. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa isang malaking portrait ni Isabel na nakasabit sa dingding. Ang ngiti nito sa larawan ay tila nagbibigay kapayapaan sa kanya. Isang paalala ng kaayusan sa gitna ng kasalukuyang kaguluhan. Papasukin mo siya, utos niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol sa puntod ng kanyang asawa. Isang babae ang pumasok sa silid. Simple lang ang kanyang kasuotan. Isang payak na bestida at flat na sapatos. Ang buhok niya ay nakatali lang sa likod. Walang kolorete sa mukha. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagay na hindi nakita ni Ramon sa 12 na una. Hindi takot, kundi determinasyon. Magandang hapon po, sir, sabi ng babae. Ako po si Luisa Santos. Umupo si Ramon sa kanyang silyang gawa sa leather at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Alam mo ba kung ano ang pinapasok mo, Miss Santos? Opo, sir. Sinabi po sa akin ng ahensya na medyo aktibo raw po ang mga bata. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Ramon. Aktibo ay isang napakagandang salita para ilarawan sila. Ang huling yaya ay tumagal lang ng 2 linggo. Ang isa, bago siya, 3 araw. 12 na silang lahat. 12 babae na mas matatanda, mas may karanasan kaysa sayo, ang sumuko. Anong nagpapaisip sayo na magiging iba ka? Hindi na tinag si Luisa. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Ramon. Dahil mukhang kailangan po nila ng pag-unawa, sir. Hindi lang po ng tagapag-alaga. Natigilan si Ramon sa sagot nito. Isang kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mga mata. Sino ang babaeng ito para sabihin sa kanya kung ano ang kailangan ng kanyang mga anak? Ang kailangan nila ay disiplina, maring sabi ni Ramon.
Ang kailangan ko ay isang taong kayang ibigay iyon. Isang taong hindi tatakbo sa unang pagkakataon na buhusan siya ng malamig na tubig o lagyan ng palaka ang kanyang kama. Naiintindihan ko po. Mahinahong sagot ni Luisa. Handa po ako. Sa loob ng ilang sandali, pinag-isipan ni Ramon na paalisin na lang ito. Ngunit pagod na siya. Pagod na siyang maghanap. Pagod na siyang makipag-usap sa ahensya. At mayroon sa babaeng ito, sa tahimik nitong katatagan, na pumukaw sa kanyang desperasyon. Sige, sabi niya, sabay tayo. Mag-umpisa ka bukas. Ipapakita sa'yo ni Manang Celia ang iyong kwarto. Ang mga patakaran ay simple lang. Siguraduhin mong buhay pa ang mga anak ko sa pag-uwi ko at subukan mong huwag sunugin ang bahay. Walang anumang seremonya, tinalikuran na niya ito. Isang senyales na tapos na ang usapan. Bumalik siya sa pagtingin sa larawan ni Isabel na para bang si Luisa Santos ay hindi na umiiral sa silid. Narinig niya ang mahinang, "Salamat po, sir," at ang pagsara ng pinto. Kinagabihan, habang pilit niyang tinatapos ang kanyang trabaho, naalala niya ang security monitor na konektado sa buong mansyon. Dahil sa kuryosidad na may halong pagdududa, binuksan niya ang feed na nakatutok sa pasilyo papunta sa silid ng mga bata. Nakita niya si Luisa, dahan-dahang binubuksan ng pinto. Mukhang huminga muna ito ng malalim bago pumasok. At sa sandaling iyon, isang maliit na balde na nakapwesto sa ibabaw ng pinto ang bumagsak. Isang malapot at matingkad na berdeng pintura ang bumuhos sa buong katawan ni Luisa. Napahilig si Ramon sa kanyang upuan, naghihintay. Heto na. Ang sigaw, ang mga mura, ang pagtakbo palabas ng pinto. Ngunit walang dumating. Sa halip, nakita niya sa monitor si Luisa na nakatayo lang doon, hindi gumagalaw, habang tumutulo ang pintura mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang muka at damit. Pinikit niya ang kanyang mga mata nang mariin. Inaasahan ni Ramon na makita ang galit o pag-iyak kapag iminulat niya itong muli. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit, pagod, ngunit totoong nangiti. Itinaas niya ang volume ng audio feed. Narinig niya ang 4 na pamilyar na hagik-gikan mula sa loob ng silid. At pagkatapos, narinig niya ang boses ni Luisa. Kalmado at malinaw, walang bahid ng galit. Okay, sabi nito sa mahinang boses, na tila kinakausap ang sarili. Pagkatapos ay humarap ito sa direksyon ng mga bata na hindi nakikita sa kamera. Sino sa inyo ang may pinakamagandang ideya para linisin to? Napatitig si Ramon sa screen. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman at hindi niya mapangalanan. Hindi ito pag-asa, hindi pa. Ngunit ito ay isang bagay na bago. Isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi galit ang unang naramdaman ni Luisa habang tumutulo ang malagkit na berdeng pintura sa kanyang buhok at damit. Pagod, oo. Pero higit sa lahat, awa. Awa para sa 4 na batang babae na ang tanging paraan para maramdaman na may kapangyarihan sila ay sa pamamagitan ng pananakit sa iba. Sino sa inyo ang may pinakamagandang ideya para linisin to? Tanong niya ulit. At sa pagkakataong ito, lumabas ang 4 na magkakamukhang ulo mula sa likod ng pintuan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aabang, naghihintay ng pagsabog ng galit na hindi dumating. Nagkatinginan sila, nalilito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pasensya. Isang umaga, ang kape niya ay sobrang alat. Ngumiti lang si Luisa, nagtimpla ng bago, at sinabing, "Sayang ang kape, masarap pa naman sana." Kinaumagahan, nawawala ang kanyang sapatos. Naglakad siya sa mansyon nang nakatsinelas lang buong araw na para bang wala siyang pakialam. Unti-unti, napapansin niyang nagbabago ang kanilang mga atake mula sa paninira
Naging mga tanong na may patibong. Bakit ka nandito? Wala ka bang sariling pamilya? Tanong ni Clara, ang pinakaprangka at tila leader ng grupo habang nag-aayos siya ng kanilang mga laruan. Nandito ako para sa inyo, simpleng sagot ni Luisa. At kayo ang pamilya ko ngayon. Hindi kami pamilya mo. Mabilis na sagot ni Clara. Pero nakita ni Luisa ang bahagyang pamumula ng pisngi nito bago ito tumalikod. Sa kanilang apat, si Maria ang pinakatahimik at pinakamalungkot. Madalas itong nakatingin lang sa malayo. Ang mga mata ay may lalim na hindi bagay sa isang bata. Isang hapon, habang nililigpit ni Luisa ang mga labahan, narinig niya ang isang mahinang hikbi mula sa master's bedroom, ang silid na hindi na ginagamit ni Sir Ramon mula nang mamatay si Isabel. Dahan-dahan na siyang sumilip. Nakabukas ang isang malaking walk-in closet at doon, sa gitna ng mga mamahaling damit at sapatos na maingat na inalagaan, nakita niya si Maria. Nakaupo ito sa sahig. Yakap-yakap ang isang luma at kulay ivory na bestida. Ang mukha niya ay nakasubsob sa tela at ang maliliit niyang balikat ay nayayanig sa bawat paghikbi. Hindi nagsalita si Luisa. Hindi siya pumasok para gulatin ito. Naupo lang siya sa sahig sa labas ng closet, doon kung saan makikita siya ni Maria kung iaangat nito ang kanyang ulo. Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa sahig sa pagitan nila. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-iyak ni Maria. Nang sa wakas ay tumingala ito, ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng gulat nang makita si Luisa. Tumingin ito sa panyo, pagkatapos ay kay Luisa. Walang sinabi si Luisa. Ngumiti lang siya ng isang maliit at malungkot na nangiti. Kinuha ni Maria ang panyo at dahan-dahang pinunasan ng kanyang mga luha. Isang tahimik na pag-uusap, isang tahimik na pag-unawa. Isang linggo pagkatapos noon, inutusan siya ni Manang Celia na gawin ang general cleaning sa buong ikalawang palapag. Kasama roon ang dating silid trabaho ni Isabel. Mag-ingat ka dyan, Hija, babala ng matanda. Ang kwartong iyan ay parang simbahan para kay Sir Ramon. Bawat alikabok, bawat papel, may kahulugan. Pumasok si Luisa sa silid at agad niyang naramdaman ang sinasabi ni Manang Celia. Ang hangin sa loob ay tila hindi gumagalaw. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ang mga libro sa estante, ang mga panulat sa ibabaw ng mesa, ang mga kurtina. Para itong isang lugar na nagyelo sa panahon, isang dambana para sa isang taong wala na. Habang nagpupuna siya ng alikabok sa isang bookshelf, isang malaking leather-bound na photo album ang nakakuha ng kanyang pansin. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang larawan. Si Sir Ramon at si Ma'am Isabel noong kanilang kasal. Ang nangiti ni Sir Ramon sa mga larawan ay iba. Mas buhay, mas totoo. Si Ma'am Isabel ay napakaganda, parang isang artista sa pelikula. May mga litrato rin sila sa iba't ibang bansa. Magkayakap at mukhang walang problema sa mundo. Nang marating niya ang gitnang bahagi, isang partikular na larawan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pinakamalaking litrato sa pahina. Ang larawan ng kanilang kasal. Dahan-dahan niyang hinaplos ang plastik na takip nito. Pero may naramdaman siyang kakaiba sa ilalim ng litrato. Isang umbok. Nag-aalangan man, dahan-dahan niyang sinubukang iangat ang gilid ng malaking litrato. Nakadikit ito ng maigi, ngunit may maliit na bahagi na medyo nakaangat. Gamit ang kanyang kuko, maingat niya itong sinungkit. At doon, nakatago sa likod ng perpektong larawan ng kasal, ay isa pang litrato. Mas maliit, halos kupas na. Sa litratong yon, naroon ulit si Ma'am Isabel. Pero ang nangiti niya dito ay iba. Hindi ito ang nangiting pang-kamera, ang ngiting para sa asawa. Ito ay isang ngiti na abot langit, puno ng kalayaan at saya. At ang katabi niya ay hindi si Sir Ramon. Si Sir Ramon, isang lalaking hindi niya kilala.
Matangkad, nakangiti rin, at ang paraan ng pagkakatingin nito kay Isabel ay puno ng pagsamba. Ang isang kamay ng lalaki ay nakaakbay sa balikat ni Isabel. Isang kilos na puno ng pagiging pamilyar. Napalunok si Luisa. Nararamdaman niyang nakatingin siya sa isang bagay na hindi niya dapat makita. Isang lihim na maingat na itinago. Mabilis niyang isinara ang album. Ang puso niya ay biglang kumakabog ng malakas. "Ano ang ginagawa mo sa kwarto ni Mami?" Isang matigas na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Luisa at napaharap sa pinto. Nakatayo roon si Clara. Ang mga kamay ay nasa kanyang baywang at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang tingin nito ay nakatuon hindi sa kanya, kundi sa album ng litrato na hawak niya. Sa opisina, napansin ni Ramon na hindi na siya makapag-concentrate. Ang isip niya ay laging lumilipad pabalik sa mansyon. Dati, ang kumpanya ang kanyang kanlungan, ang lugar kung saan niya tinatakasan ang magulong buhay pamilya. Ngayon, tila baliktad na. Ang mga meeting ay tila mas humahaba, ang mga kontrata ay tila mas nakakabagot. Madalas niyang nahuhuli ang sarili na nakatitig sa cellphone, tinitingnan ang live feed mula sa mga security camera sa bahay. Isang ugali na sinimulan niya bilang paraan ng pagbabantay, ngunit ngayon ay naging isang uri ng pananabik. Wala na ang mga sigawan at iyakan na dati niyang naririnig. Napalitan iyon ng ibang mga tunog. Isang hapon, nakita niya sa monitor si Luisa at ang 4 na bata sa kusina, nagluluto ng kung ano. Puno ng harina ang kanilang mga mukha at damit, at naririnig niya ang malakas na tawanan. Isang tunog na napakadalang sa bahay na yon, kaya't halos hindi na niya makilala. Isa pang pagkakataon, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang conference call, narinig niya sa audio feed ang dalawa sa kanyang mga anak, sina Clara at Sofia, na nag-uusap sa sala. "Hindi siya tulad ng iba?" "No," sabi ni Sofia. "Oo nga," sagot ni Clara. Ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Hindi siya sumisigaw, kahit na nilagyan natin ng gagamba yung unan niya. "At masarap yung adobo niya," dagdag pa ni Sofia. Hindi napigilan ni Ramon na mapangiti ng bahagya habang nakikinig. Kailangan niyang i-mute ang kanyang telepono para hindi marinig ng kausap niya ang kanyang pag-ubo para itago ang kanyang pagtawa. Ang pinakamalaking pagbabago ay dumating isang Biyernes ng hapon. Maaga siyang umuwi, pagod mula sa isang linggong puno ng stress. Habang papalapit ang kanyang sasakyan sa mansyon, inaasahan na niya ang karaniwang katahimikan o kaguluhan na sasalubong sa kanya. Pero ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa hardin, malapit sa puting mausoleum ni Isabel, nandoon silang 5. Si Luisa at ang kanyang 4 na anak. Ngunit hindi sila naglalaro. Sila ay nagtatanim. Nakita niya si Luisa na nagtuturo kay Clara kung paano maghukay ng lupa. Nakita niya si Sofia at si Ana na maingat na naglalagay ng mga bagong halaman sa lupa. At ang pinakanagpahinto sa mundo ni Ramon ay ang imahe ni Maria, ang kanyang pinakamalungkot at pinakatahimik na anak na nakangiti. Isang tunay, masayang nangiti. Nakangiti si Maria habang ipinapakita nito kay Luisa ang isang bulaklak. Ang bulaklak na yon, alam ni Ramon, ay ang paboritong bulaklak ni Isabel, mga puting rosas. Sila ay nagtatanim ng mga puting rosas sa paligid ng puntod ng kanilang ina. Hindi niya namalayan na bumaba na pala siya ng sasakyan at nakatayo na lang sa gilid, nagmamasid mula sa malayo. Sa loob ng 7 taon, ang lugar na yon ay sagrado, walang gumagalaw, walang nagbabago. Ito ay isang paalala ng kanyang pagkawala. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang lugar na yon ay hindi mukhang puntod. Mukha itong hardin, isang lugar ng buhay. Ang hapunan ng gabing iyon ay kakaiba. Sa unang pagkakataon sa hindi niya na matanda ang panahon, sabay-sabay silang naupo sa hapagkainan nang walang sigawan o pagdadabog. "Papa, alam mo ba?
Tinuruan kami ni Ate Luisa kung paano magtanim. Masayang kwento ni Ana. At sabi niya, matutuwa daw si Mommy kasi paborito niya yung mga white roses. Dagdag ni Sofia. Tumingin si Ramon kay Luisa na tahimik lang na kumakain sa gilid. Nagtama ang kanilang mga mata at isang mabilis na ngiti ang ibinigay nito sa kanya bago ito muling yumuko. Magaling yan, sabi ni Ramon. At nagulat siya sa sarili niyang boses. May kaunting init. Hindi na kasing lamig ng dati. Kinwento ng mga bata ang buong araw nila. Ang tungkol sa uod na nakita ni Clara, ang tungkol sa paru-parong dumapo sa kamay ni Maria. At si Ramon ay nakinig. Sa unang pagkakataon, tunay siyang nakinig. Hindi na lamang ito ingay sa kanyang tainga. Ito ay musika. Nang gabing iyon, habang nasa kanyang opisina at sinusubukang bumalik sa trabaho, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi si Manang Celia. Ang isa sa kanyang mga anak, si Sofia, ang pumasok na may dalang isang tasa ng tsa. Para sa iyo po, Papa, sabi nito. Medyo nahihiya pa. Maingat niyang inilapag ang tasa sa mesa. Sabi po ni Ate Luisa, kailangan mo rin daw po ng alaga. Kinuha ni Ramon ang tasa. Mainit. Amoy mansanas at kanela. Tumingin siya sa kanyang anak na nakatayo pa rin sa harap niya, naghihintay ng kanyang reaksyon. At doon, nangyari ito. Isang bagay na hindi inaasahan ni Ramon. Ang mga sulok ng kanyang labi ay unti-unting umangat. Isang ngiti. Hindi pilit, hindi malungkot. Isang tunay at kusang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Salamat anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay medyo namamaos. Tumakbo palabas si Sofia na may malaking nangiti sa kanyang mukha. Sumisigaw ng, nakita niyo yun? Ngumiti si Papa. Ngumiti siya! Naiwan si Ramon na mag-isa, hawak pa rin ang mainit na tasa. Nananatili pa rin ang bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit habang nakatingin siya sa tasa, ang kanyang mga mata ay napadako sa malaking portrait ni Isabel sa dingding. Ang perpektong ngiti nito ay tila nakatitig sa kanya, nanguusig, at sa isang iglap, ang init na naramdaman ni Ramon ay napalitan ng pamilyar na lamig ng pagkakasala. Para siyang nagtaksil. Ngumiti siya sa isang mundong hindi nakasama si Isabel. At ang pakiramdam na iyon ay mas masakit kaysa sa 7 taon ng kalungkutan na kanyang tiniis. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Luisa. Ang mansyon na dati parang isang malungkot na museo ay nagkaroon ng buhay. Ang tawanan ng mga bata ay umaalingaw-ngaw na sa mga pasilyo at minsan nahuhuli niya si Sir Ramon na nakangiti habang pinapanood sila mula sa malayo. Ang maliliit na pader na itinayo sa pagitan nilang lahat ay unti-unting gumuho. May mga gabi nang sabay-sabay silang naghahapunan at nagkukwentuhan. May mga hapon na tinutulungan siya ni Sir Ramon sa pag-aayos ng nasirang bisikleta ng mga bata. Sa mga sandaling iyon, hindi ito amo at kasambahay. Para silang isang pamilya. Isang braso na lang ang kulang para mabuo ang yakap. Isang Sabado ng hapon, habang masaya silang nagdidilig ng mga bagong tanim na rosas sa hardin, isang malakas na busina ang bumasag sa kanilang munting paraiso. Isang makintab at itim na luxury car ang pumasok sa gate. Tumigil ito sa mismong tapat ng front door na may awtoridad na tila pag-aari nito ang buong lugar. Bumukas ang pinto sa likod at isang babae ang lumabas. Matangkad ito, balot ng alahas, at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang damit ay simple, ngunit halatang napakamahal. Bawat kilos niya ay may dalang bigat at kapangyarihan. Kahit mula sa malayo, naramdaman ni Luisa ang biglang paglamig ng hangin. Lola. Sabay-sabay na sigaw ng 4 na bata at tumakbo ang mga ito para salubungin ang babae. Ito pala si Doña Elena, ang ina ni Ma'am Isabel. Niyakap niya ang kanyang mga apo, ngunit napansin ni Luisa na ang mga yakap nito ay mas mahigpit
kaysa sa nararapat, at ang nangiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pagkatapos halikan ng mga bata, ang tingin ni Doña Elena ay napunta sa direksyon ni Luisa. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang mabagal at mapanuring tingin na para bang sinusuri nito ang isang maruming basahan. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon nito bago muling ibinaling ang atensyon sa mga bata. Sa isang sulyap na iyon, naramdaman ni Luisa na siya ay hindi kabilang, isang dayuhan, isang pagkakamali. Ang masayang hapunan na inihanda ni Luisa ay naging isang formal at tensyonadong okasyon. Si Doña Elena ang umupo sa kabilang dulo ng mesa sa pwestong para sa asawa ng amo ng bahay at siya ang naghari sa usapan. Naalala ko, nung si Isabel ay kaedad ninyo, simula niya, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may talim. Kaya na niyang tumugtog ng piano. Lagi niyang tinutugtog ang paboritong kanta ng papa ninyo. Tumingin si Ramon sa kanyang plato. Ang bahagyang nangiti na kanina'y nasa labi niya ay naglaho na. Ang mami ninyo, napakagaling niyang magpinta. Patuloy ni Doña Elena, sabay sulyap sa mga drawing ng mga bata na nakadisplay sa ref. Ang kanyang mga obra ay maipagmamalaki sa isang gallery. Bawat kwento tungkol kay Isabel ay isang papuri. Ngunit para kay Luisa, ito ay isang sampal. Bawat salita ay isang paalala na siya ay isang hamak na kapalit, isang anino sa tabi ng isang perpektong alaala. Naramdaman niyang lumiliit siya sa kanyang upuan. Habang naghahain si Luisa ng dessert, aksidenteng natabig ni Doña Elena ang baso ng red wine na nasa tabi nito. Tumapo ng pulang likido sa malinis na puting apron ni Luisa, lumikha ng isang malaking pulang mantsa. "Oh, I am so sorry, Hiha," sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-alala. "Nadulas ang kamay ko." "Okay lang po, ma'am," mabilis na sagot ni Luisa habang kumukuha ng basahan. Habang pinupunasan niya ang sahig, yumuko si Doña Elena at bumulong sa kanya. Sapat lang para marinig niya. Ang mga mantsa, kahit anong gawin mo, mahirap tanggalin. Laging nag-iiwan ng bakas. Napatigil sa pagpunas si Luisa. Hindi ito tungkol sa wine. Ito ay isang babala. Pagkatapos ng hapunan, nakita ni Luisa si Doña Elena na kinakausap ng sarilinan si Ramon sa sala. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit nakikita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ng matanda, ang paraan ng paghawak nito sa braso ni Ramon, at ang unti-unting pagbabalik ng dating malamig at nag-aalalang anyo sa mukha ng kanyang amo. Ang init na namuo sa pagitan nila sa mga nakaraang linggo ay tila biglang nilalamon ng anino nung nakaraan. Bago umalis, tinawag ni Doña Elena ang mga bata at binigyan ng bawat isa ng mamahaling regalo. Pagkatapos, nilapitan siya nito sa kusina kung saan siya nag-iisa at naghuhugas ng mga pinggan. "Luisa, di ba?" tanong nito na para bang ngayon lang siya napansin. "Opo, ma'am," sagot ni Luisa. Pinupunasan ang kanyang mga kamay. May inabot si Doña Elena na isang puting sobre. "Para sa'yo, isang maliit na pasasalamat sa pag-aalaga mo sa mga apo ko." Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Luisa. "Salamat po, pero hindi po "Buksan mo," utos ng matanda. Hindi isang pakiusap. Binuksan ni Luisa ang sobre. Sa loob, wala itong lamang pera. Ang nandoon ay isang blankong tseke at isang business card mula sa isang sikat na employment agency. At sa likod ng card, mayroong isang sulat kamay na mensahe, isinulat sa eleganteng cursive, "Para sa mas magandang kinabukasan mo, malayo sa pamilya ko." Ang mga salita ni Doña Elena ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa sistema ni Ramon. Ang mensahe sa likod ng business card ay malinaw. Isang banta, isang utos, at sa mga sumunod na araw,
Naramdaman niya ang bigat ng presensya ng kanyang biyenan kahit na wala ito sa mansyon. Tila nag-iwan ito ng isang multo na laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin sa alaala ni Isabel. Ang bahay na nagsimula nang magkaroon ng init ay unti-unting nanlamig ulit. Naging mas maingat si Ramon sa kanyang mga kilos. Pinipigilan niya ang sarili na ngumiti kapag nagpapatawa si Luisa sa mga bata. Umiiwas siyang magtagal sa hapagkainan pagkatapos kumain. Bumalik siya sa pagiging anino sa sarili niyang pamamahay at nakikita niya ang kalituhan sa mga mata ng kanyang mga anak at ang bahagyang lungkot sa mga mata ni Luisa. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang pag-iyak ni Ana, ang bunso. Pumasok siya sa silid laruan at nakita niya itong hawak ang isang sirang music box, isa sa mga huling regalo ni Isabel dito. Sinusubukan itong ayusin ni Luisa, ngunit halatang hindi niya alam kung paano. "Anong nangyari?" tanong ni Ramon. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang inaasahan. "Papa, sira na po." Humikbing sagot ni Ana. Ayaw na po tumugtog. Lumapit si Ramon. Nakita niya ang lungkot sa mukha ni Luisa. Isang lungkot na tila para sa bata at para na rin sa kanya. "Akin na," sabi niya. "Tingnan ko." Naupo siya sa sahig, sa tabi ni Luisa. Kinuha niya ang maliit na music box. Habang kinakalikot niya ang maliliit na tornilyo, naramdaman niya ang lapit ni Luisa. Ang amoy nito ay simple lang, parang sabon at baby powder. Hindi tulad ng mamahaling pabango ni Isabel, ngunit may dalang kapayapaan. Sa isang pagkakataon, habang inaabot niya ang isang maliit na screwdriver, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang maikling sandali lang, ngunit parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Nagkatinginan sila, at sa katahimikan ng silid, sa gitna ng mga nagkalat na laruan, mayroong isang pag-unawa na nabuo. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Nang sa wakas, ay tumunog muli ang music box. Ang pamilyar na himig ng Twinkle, Twinkle, Little Star ay pumuno sa silid. Ang pag-iyak ni Ana ay napalitan ng palakpak. "Salamat po, Papa." "Salamat po, Sir," sabi ni Luisa. Ang kanyang boses ay mahina at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sa sandaling iyon, masaya si Ramon. Simple at purong saya. Ngunit ang sandali ay sinira ng isang boses mula sa pintuan. "Napakagandang tanawin." Dumating si Doña Elena. Nakatayo na parang reyna. May dalang mga paper bag mula sa isang mamahaling department store. Siguradong matutuwa si Isabel kung makikita niyang ganito ka sa mga anak ninyo. Bawat salita ay may diin. Bawat salita ay isang patama. Malapit na pala ang anibersaryo ninyo, Ramon. Patuloy nito habang nilalapitan sila. 11 taon na sana. Huwag mong kakalimutan. Ang saya na naramdaman ni Ramon ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na bigat ng pagkakasala. Tumayo siya, lumayo kay Luisa, at ibinalik ang pader sa pagitan nila. "May kailangan lang akong hanapin sa opisina ni Isabel, hiho," sabi ni Doña Elena, na para bang naguutos. "Isang lumang land title. Maari bang ikaw na ang maghanap? Alam mo naman, ayokong may ibang gumagalaw sa mga gamit niya." Tumango lang si Ramon at naglakad papunta sa kwartong matagal na niyang iniiwasan. Ang dambana ni Isabel. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng silid ay lumana. Pero nandoon pa rin ang bakas ng pabango ni Isabel. Nagsimula siyang maghalongkat sa mga file cabinet, sa mga drawer, papeles, mga kontrata, mga resibo. Ang lahat ay perpektong nakaayos. Ganoon si Isabel. Perpekto. Sa kanyang paghahanap, isang mabigat na folder ang kanyang natabig mula sa ibabaw ng cabinet. Nahulog ito sa sahig at kumalat ang laman. Habang pinupulot niya ang mga papel, may isang bagay siyang nakita sa likod ng bookshelf na pinagtanggalan ng folder. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Hindi niya ito pag-aari. Hindi rin ito pamilyar sa kanya. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito.
Walang susi. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, may isang bungkos ng mga liham, nakatali sa isang kupas na pulang laso. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kay Isabel ito. Ngunit ang mga sobre ay hindi para sa kanya. Ang mga ito ay para sa isang Dearest Cassandra, ang matalik nitong kaibigan na naninirahan na sa Amerika. Mga sulat na hindi na ipadala. Naramdaman niyang hindi niya ito dapat basahin. Ito ay isang paglapastangan. Ngunit ang isang puwersa na hindi niya mapigilan ay nagtulak sa kanya. Binuksan niya ang unang liham. Ang petsa ay ilang buwan. Pagkatapos ng kanilang kasal, puno ito ng saya. Ngunit may bahid ng lungkot. Mahal na mahal ako ni Ramon. Alam ko. Ngunit mas mahal niya yata ang kanyang trabaho. Binuksan niya ang isa pa. Mga taon ang lumipas. Ang tono ay iba na. Mas malungkot. Ang mansyon na ito ay isang magandang kulungan, Cassandra. Napapaligiran ako ng karangyaan, pero mag-isa ako. Pakiramdam ko ay isang multo ako sa sarili kong tahanan. Napalunok si Ramon. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Patuloy siya sa pagbabasa. Bawat liha may isang saksak sa kanyang puso. Isang pagbubunyag ng isang Isabel na hindi niya kilala. At pagkatapos, narating niya ang huling sulat. Ang papel ay medyo lukot, na para bang isinulat ito ng nagmamadali, na may mga bakas ng natuyong luha. Ang petsa ay isang buwan bago ito mamatay. Dearest Cassandra, hindi ko na kaya. Ang kalungkutan ay parang isang malaking kumot na bumabalot sa akin tuwing gabi. At si Ramon, hindi niya ako nakikita. Nakikita niya ang isang perpektong asawa, isang manika, na ilalagay niya sa kanyang perpektong bahay. Hindi niya nakikita ang babaeng nalulunod sa loob. At sa gitna ng kadilimang ito, si Arturo ang naging liwanag ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Ramon na ang puso ko'y pag-aari na ng iba. Nabitiwan ni Ramon ang sulat, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Arturo. Sino si Arturo? Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo. Isang pangalan na sumira sa perpektong imahe ng kanyang asawa. Isang pangalan na nagpaguho sa 7 taon ng kanyang banal na pagluluksa. Ang pagbabago kay Sir Ramon ay biglaan at nakakabahala. Ang kaunting init na nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagyo. Naging iritable siya, laging malalim ang iniisip, at mas malamig pa kaysa noong unang araw na nakilala siya ni Luisa. Ang pinakamasakit para kay Luisa ay kung paano nito tinatrato ang mga bata. Hindi na ito sumasali sa kanilang mga laro. Hindi na ito nagkukwento tuwing hapunan. Ang kanyang presensya ay naging mabigat muli. Isang madilim na ulap sa loob ng bahay. At ang galit na yon ay madalas na nabubunton sa kanya. Isang gabi, habang naghahain siya ng hapunan, hindi sinasadyang natabig niya ang baso ng tubig ni Sir Ramon. Isang maliit na aksidente lang. Ngunit ang reaksyon nito ay parang isang malaking kasalanan ang nagawa niya. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sigaw nito, sabay tayo. Ang lakas ng boses nito ay nagpatigil sa masayang kwentuhan ng mga bata. Kahit isang simpleng bagay, hindi mo magawa ng tama. Nakatayo lang si Luisa. Hawak ang baso, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Nakita niya ang sakit at takot sa mga mukha ng mga bata. Alam niyang hindi ito tungkol sa baso ng tubig. May mas malalim na pinanggagalingan ang galit na yon. "Patawad po, sir," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Huwag kang umakto na parang kilala mo ang asawa ko." Dagdag pa nito, isang pahayag na walang kaugnayan sa nangyari, ngunit tumama sa puso ni Luisa. "Wala kang alam sa kanya. Wala kang alam sa amin." Tumalikod ito at nagmamadaling umalis sa hapagkainan. Iniwan silang lahat sa isang nakabibing katahimikan. Kinabukasan, habang nasa hardin si Luisa at sinusubukang ibalik ang sigla sa mga nalalantang rosas, nilapitan siya ng matandang hardinero, si Mang Carding.
na minsan-minsan ay bumibisita para tingnan ang mga halaman. Mukhang may bagyo sa loob ng mansyon, Hija, sabi nito, habang tinitingnan ang mga bintana ng bahay. Hindi ko po alam, Mang Carding, malungkot na sagot ni Luisa. Bigla na lang po siyang nagbago. Mula nang mamatay si Senyora Isabel, ganyan na yan. Parang may multo sa loob ng bahay na yan na hindi matahimik. Tumingin si Mang Carding sa paligid na para bang may hinahanap. Naaalala ko tuloy noong mga huling araw ni Senyora. Laging matamlay. Ang nangiti, pilit na lang. Tanging kapag dumarating ang kaibigan niya, dun mo lang ulit makikita yung dating saya sa mga mata niya. Napatigil sa pagdidilig si Luisa. Kaibigan po? Tumango ang matanda. Medyo nag-aalangan. Oo, isang pintor. Magaling na pintor. Arturo ang pangalan. Lagi siyang ang pumupunta dito kapag nasa ibang bansa si Sir Ramon. Sabi ni Senyora, tinuturuan daw siya nitong magpinta. Magkaibigan lang daw. Arturo. Ang pangalan ay tumatak sa isip ni Luisa. Kinakabahan man, bumalik si Luisa sa loob ng bahay. May naguudyok sa kanya na kailangan niyang maintindihan, hindi para kay Sir Ramon, kundi para sa alaala ni Ma'am Isabel at para sa mga batang naiwan nito. Pumasok siyang muli sa silid trabaho ni Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi mga papeles ang kanyang hinanap. Hinanap niya ang anumang bagay na may kaugnayan sa pagpipinta. Sa likod ng isang malaking cabinet, nakatago sa dilim, may nakita siyang isang bagay na nababalutan ng puting tela. Maalikabok ito. Halatang matagal nang hindi nagagalaw. Maingat niya itong hinila palabas. Isa itong painting, isang malaking canvas. Nang alisin niya ang takip, isang magandang tanawin ang bumungad sa kanya. Isang dalampasigan sa paglubog ng araw. Ang mga kulay ay matingkad at puno ng damdamin. Pero hindi ang ganda ng painting ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ibabang kanang sulok, merong isang maliit na pirma. Para sa aking nag-iisang Isabel. Hawak niya ang ebidensya. Ang piraso ng palaisipan na nagpapaliwanag sa lahat. Nang gabing iyon, hinintay niya si Ramon sa opisina nito. Kumatok siya at pumasok nang hindi na naghihintay ng sagot. Nakita niya itong nakaupo sa dilim, nakatingin sa kawalan. May hawak na baso ng alak. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang ipinatong ang painting sa mesa, isinandal sa mga libro para makita nito. Tumingin si Ramon sa painting. Sa una, may pagtataka sa kanyang mukha. Pagkatapos, nang makita niya ang pirma sa sulok, ang pagtataka ay napalitan ng sakit. Isang dalisay at hindi maitatagong sakit. Sino siya? Tanong ni Ramon. Ang boses ay basag. Hindi ko po alam, sir. Mahinang sagot ni Luisa. Pero sa tingin ko po, kailangan ninyong malaman. Hindi para sa galit, kundi para sa pag-unawa, para sa kanya, at para sa mga bata. Nakatitig lang si Ramon sa painting. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang katahimikan ay nabasag ng isang malamig at pamilyar na boses mula sa pintuan. Nakakagulat, hindi ba? Nakatayo roon si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nanunuya. Nakita niya ang painting. Nakita niya ang reaksyon ni Ramon at tila nasiyahan siya sa kanyang nakikita. Na kahit ang pinakaperpektong anghel ay maaring magkaroon ng mga lihim, patuloy nito, dahan-dahang lumalapit sa mesa. Tumingin si Ramon sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at paghahanap ng kasagutan. Ngumiti si Doña Elena ng isang malamig at mapaglarong napnarong ngiti. Ngunit hindi pa yan ang pinakamalaking kasinungalingan sa bahay na ito, Ramon. Ang mga salita ni Doña Elena ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng opisina. Nag-iwan ng isang makapal na usok ng pagdududa at tensyon para kay Ramon. Ang buong mundo niya ay gumuho na. Ang pundasyon ng kanyang buhay, ang perpektong alaala ni Isabel ay nawasak na. At sa gitna ng mga guho, siya ay nalilito, galit,
at naghahanap ng kahit anong bagay na mapanghahawakan. Nakita ni Doña Elena ang pagkakataong ito. Ang kahinaan ni Ramon ay ang kanyang lakas. Kinabukasan, kinausap siya nito ng masinsinan. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-aalala ng isang ina. "Anak, nakikita ko ang sakit sa iyong mga mata," sabi niya habang hinahaplos ang braso ni Ramon. "Pero kailangan mong maging matatag. Para sa mga apo ko, sila ang tanging mahalagang alaala na iniwan sa iyo ni Isabel." Pagkatapos, may inilabas siyang isang brown na sobre mula sa kanyang mamahaling bag. "Hindi ko gustong gawin ito, Ramon. Pero bilang isang ina, kailangan kong protektahan ang aking pamilya." Nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may mga kopya ng bank statement. Nakapangalan kay Luisa Santos, at sa mga statement, mayroong mga regular na deposito ng malalaking halaga galing sa isang pangalan ng lalaki na hindi niya kilala. "Sino ito?" tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay garalgal. "Isang dating nobyo, marahil," sagot ni Doña Elena. Puno ng pighati ang boses. "Hindi ko alam, hiho. Ang tanging alam ko ay may tumutulong sa kanyang pinansyal. Marahil, mayroon siyang ibang motibo sa pananatili dito." Kasunod ng bank statement, may isang maliit na voice recorder. "Narinig ko siyang kausap ito sa telepono noong isang araw," sabi ni Doña Elena. Pinindot ni Ramon ang play. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Boses ni Luisa, ngunit ang mga salita ay tila galing sa ibang tao. "Oh, okay lang ang lahat dito. Ang amo ko, ayun, madaling mauto. Konting kabaitan lang sa mga bata. Akala niya anghel na ako. Hindi magtatagal. Makukuha ko rin ang tiwala niya ng buo. Malapit na. Maghintay ka lang." Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Ramon. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon sa kanyang pinakamalaking takot na siya ay niloloko na naman. Ang babaeng inakala niyang nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo ay isa palang anino. Naghihintay ng tamang pagkakataon para manaksak sa dilim. Ang audio ay malinaw na pinagtagpi-tagpi, ngunit sa estado ng isip ni Ramon, sa sugatan niyang puso, ito ay tunog ng katotohanan. Isang katotohanang masakit at hindi matatatakasan. Nang biglang may marinig silang malakas na sigaw mula sa labas ng opisina. "Tulong! Tulong! Si Senyorita Maria!" Napatalon si Ramon at Doña Elena mula sa kanilang kinauupuan. Sabay silang tumakbo palabas. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa takot. Sa dining hall, nakita nila ang isang eksenang nagpabilis sa pagtibok ng puso ni Ramon. Nakaupo sa sahig si Maria, ang pinakatahimik sa kanyang mga anak, at hirap na hirap huminga. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mamaga. Sa tabi niya, nakaluhod si Luisa. Ang mukha ay puno ng gulat at takot. Pilit na pinapainom ng tubig ang bata. "Anong nangyari?" sigaw ni Ramon. "Hindi ko po alam, sir. Kakatapos niya lang pong kumain ng merienda na inihanda ko. Tapos bigla na lang po siyang..." Hindi na natapos ni Luisa ang sasabihin. Mabilis na lumapit si Doña Elena. Tiningnan niya ang platito sa mesa. Isang peanut butter sandwich. "Mani?" sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Alam ng lahat na may allergy sa mani ang apo ko. Alam ng buong bahay na bawal sa kanya yan. Anong ginawa mo sa kanya? Pero wala po akong nilagay na mani. Nanginginig na sagot ni Luisa. Jam lang po iyan at... Hindi na pinatapos ni Doña Elena. Kinuha niya ang sandwich at ipinakita sa ilalim. May mga durog na mani na halatang idinagdag pagkatapos itong ihanda. Isang patibong na perpektong inilatag. "Sinungaling! Gusto mong saktan ng apo ko. Gusto mong mawala ang mga alaala ni Isabel
sa bahay na ito. Ang lahat ng ebidensya ay biglang nagkabuhol-buhol sa isip ni Ramon. Ang pera sa bangko, ang tawag sa telepono. At ngayon, ito, isang direktang pag-atake sa kanyang anak. Ang kanyang dugo, ang kanyang kahinaan. Dalhin niyo siya sa kotse, sa ospital. Ngayon din. Utos niya sa mga katulong. Habang kinakarga ang umiiyak at nahihirapang si Maria, tumayo si Doña Elena sa harap ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng isang nag-aalalang lola. Isang perpektong pag-arte. Nakikita mo na, Ramon? Humihikbing sabi niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nasisira ang lahat ng iniwan ni Isabel. Ang mga anak mo ang puntirya niya. Pakiusap, anak. Protektahan mo sila. Isang malamig at nakakamatay na galit ang bumalot sa buong pagkatao ni Ramon. Ang sakit na dulot ng pagkakanulo ni Isabel ay wala pa sa kalingkingan ng puot na nararamdaman niya ngayon para kay Luisa. Ang isang bagay ay ang lokohin siya. Ang isa pang bagay ay ang idamay ang kanyang mga anak. Matapos masigurong ligtas at papunta na sa ospital si Maria, hinarap niya si Luisa na nakatayo pa rin sa gitna ng sala, tulala at nanginginig sa takot. Walang salita, lumapit si Ramon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Malamig at walang emosyon niyang ibinato ang mga kopya ng bank statement sa paanan ni Luisa. Ang mga papel ay kumalat sa sahig na parang mga basurang walang halaga. Ano to? Tanong ni Luisa. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Ramon. Sa halip, ang kanyang boses ay mababa at puno ng lason. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang mga plano mo. Nakita ko kung sino ka talaga. Sir, hindi ko po naiintindihan. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo. Sigaw ni Ramon. At sa pagkakataong yon, ang huling hibla ng kontrol niya ay naputol. Ang anak ko, halos mamatay dahil sa'yo. Dahil sa kasakiman mo. Gaano kakababang uri ng tao para idamay ang mga inosenteng bata sa mga marumi mong laro. Napayuko si Luisa, ang mga luha ay sunod-sunod nang pumatak mula sa kanyang mga mata. Wala po akong ginagawang masama. Maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Ramon. Pinagkatiwalaan kita. Pinapasok kita sa bahay ko, sa buhay ng mga anak ko, at sinuklian mo ako ng pagkakanulo. Itinaas niya ang kanyang daliri at itinuro ang pinto. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa yelo at galit. Umalis ka sa bahay ko ngayon din. Nakatayo lang doon si Luisa, hindi makagalaw. Ang puso ay wasak, habang ang bawat salita ni Ramon ay tumatagos sa kanyang kaluluwa na parang isang kutsilyo. Ang bawat hakbang paakyat sa hagdan, patungo sa kanyang silid, ay parang isang paglalakbay sa impyerno para kay Luisa. Ang mga salita ni Sir Ramon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, mas matalas kaysa sa bubog. Hindi ang galit nito ang pinakamasakit, kundi ang kawalan ng tiwala sa kanyang mga mata. Ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay tingin para sa isang estranghero, isang kaaway. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang kanyang iilang gamit sa isang luma at maliit na bag. Walang saysay na ipagtanggol ang sarili. Walang saysay na magpaliwanag. Ang bitag ay perpektong inilatag at siya ay nahulog dito nang walang kalaban-laban. Ang puso niya ay durog na durog. Hindi dahil sa aalis siya, kundi dahil sa iiwan niya. Nang buksan niya ang pinto para umalis, isang tanawin ang nagpadurog sa natitira pa niyang lakas. Nakatayo sa labas ng kanyang pinto ang tatlong bata, si Clara, Sofia at Ana. Si Maria ay nasa ospital pa kasama ang driver. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa sa luha. Ate Luisa, aalis ka na po ba? Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig, habang mahigpit na niyayakap ang isang luma at punit na teddy bear. Huwag po, sabi ni Sofia, humahakbang palapit.
Hindi naman po kayo ang may kasalanan, 'di ba? Si Clara, ang pinakamatapang sa kanila, ang siyang lumapit at yumakap sa kanyang bewang. Mahigpit, puno ng desperasyon. "Please, Ate Luisa, don't leave us." Bulong nito, ang pagiging matigas ay nawala na, napalitan ng takot ng isang bata. "Ikaw lang po ang nakakaintindi sa amin. Babalik na naman po kami sa dati kapag umalis ka." Napaluhod si Luisa. Hindi na niya napigilan ang sariling mga luha. Niyakap niya silang tatlo ng mahigpit. Inaamoy ang kanilang buhok. Sinasaulo ang pakiramdam ng kanilang maliliit na katawan. "Hindi ko kayo malilimutan." Hikbi niya. "Lagi kayong nasa puso ko. Maging mabait kayo ha. Alagaan ninyo ang isa't isa." "Pero sino po ang mag-aalaga sa amin?" Tanong ni Ana. "Sino po ang mag-aalaga kay Papa?" Ang tanong na yon ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Luisa. Mula sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Ramon, nakasandal sa pader, isang anino sa dilim. Pinanood niya ang buong eksena. Nakikita niya ang pagdurusa sa mukha ng kanyang mga anak. Naririnig niya ang kanilang mga hikbi. At sa isang sandali, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagduda. Paano kung nagkamali siya? Ngunit ang duda ay mabilis na nilamon ng imahe ng kanyang anak na nahihirapang huminga, ng mga bank statement, ng boses sa voice recorder. Ang sakit ng pagkakanulo ni Isabel ay sariwa pa. Hindi na siya magpapaloko ulit. Kailangan niyang maging matatag para sa mga anak niya. Nakita ni Doña Elena si Ramon na nanonood. Nakita niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha nito. Alam niyang kailangan na niyang tapusin ang laban. Kailangan niyang siguruhin na si Luisa ay tuluyan ng mabubura at si Ramon ay mananatiling nakatali sa nakaraan, sa kanya at sa alaala ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ramon. Ang kanyang presensya ay parang isang malamig na hangin. "Hayaan mo na siya, anak," bulong niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. "Masasaktan lang sila sa umpisa, pero lilipas din yan. Ang mahalaga ay ang mga anak mo, ang tanging alaala na iniwan sa iyo ni Isabel para itali ka sa kanya magpakailanman." Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabel ay muling nagbukas sa sugat sa puso ni Ramon. Ang galit ay muling nag-alab. "Bakit niya nagawa sa akin to?" Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagkalito. Hindi na para kay Luisa, kundi para sa asawang matagal na niyang sinasamba. Bakit niya ako niloko? Nakatayo si Luisa sa paanan ng hagdanan, kasama ang mga bata. Narinig niya ang sigaw ni Ramon. Naramdaman niya ang sakit sa bawat salita. Ngumiti si Doña Elena. Isang nangiting puno ng tagumpay. Ito na ang sandali. Ang huling alas. Lumapit siya kay Ramon. Ang kanyang mukha ay malapit sa tainga nito. Ang kanyang boses ay naging isang nakakakilabot na bulong, isang lihim na sasambitin na wawasak sa lahat. Dahil hindi kanya kayang bigyan ng sarili mong anak ni Ramon. Natigilan si Ramon. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Hindi maintindihan ang sinasabi nito. Isang malademonyong nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Elena habang inihahatid niya ang huling, nakamamatay na katotohanan. Dahil ang apat na batang yan, huminto siya, hinayaang mag-antay si Ramon sa sakit. Yung mga anak niya kay Arturo, ang mga salita ay parang isang kidlat na tumama kay Ramon, sinundan ng isang kulog na bumasag sa kanyang pandinig, sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa hagdanan, sa tatlong umiiyak na bata na nakayakap kay Luisa. Mga batang minahal niya, mga batang inalagaan niya, mga batang tinuring niyang kanya sa loob ng 7 taon. At sa isang iglap, hindi na niya sila makilala. Ang nakikita na lang niya ay ang mukha ng isang lalaking hindi niya kilala. Ang simbolo ng pinakamatinding pagkakanulo. Ang buhay na ebidensya ng isang napakalaking kasinungalingan. Ang buong mundo ni Ramon
ay gumuho at naging abos ang papataw. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking blangko para kay Ramon. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina. Ang tanging kasama ay ang bote ng pinakamahal na whiskey at ang mga multo ng kasinungalingan. Pinatalsik niya si Luisa. Iniwan niya ang mga bata sa pangangalaga ng mga katulong at ni Doña Elena na ngayon ay tila reyna na ng mansyon, ngunit wala siyang pakialam. Para sa kanya, wala nang natira. Ang pag-ibig niya kay Isabel ay isang kasinungalingan. Ang pagiging ama niya ay isang malaking komedya. Ang buong 7 taon ng kanyang buhay ay isang panloloko. Isang gabi, sa sobrang kalasingan, kinuha niya ang isang mabigat na paperweight at ibinato ito ng buong lakas sa malaking portrait ni Isabel. Ang tunog ng nabasag na salamin at napunit na canvas ay nagbigay sa kanya ng isang mapait na kasiyahan. Sa wakas, ang perpektong ngiti ni Isabel ay nawasak na. Tulad ng puso niya, umupo siya sa sahig, sa gitna ng mga bubog at tumawa. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at kabaliwan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nagsimula siyang mapansin ang mga bagay-bagay, ang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Wala na ang tawanan, wala na ang kantahan, wala na kahit ang sigawan at pag-iyak na dati niyang kinaiinisan. Ang bahay ay naging isang puntod, malamig at walang buhay. Minsan, sumisilip siya sa security monitor. Nakikita niya ang mga bata. Nakaupo sila sa hapagkainan, ngunit walang kumikibo. Tulala lang silang nakatingin sa kanilang mga plato. Ang kanilang mga mata ay nawalan na ng kislap. Sila ay mga maliliit na anino na gumagalaw sa isang madilim na mundo. Mga aninong katulad niya. Isang gabi, habang naghahanap siya ng isa pang bote ng alak sa kanyang drawer, may nakita siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, nandoon ang mga munting regalo na ginawa ng mga bata para sa kanya sa loob ng maraming taon. Isang baluktot na paperclip na hugis puso, isang batong pinintahan ng mukha niya na may nakasulat na World's Best Papa, isang tula na isinulat sa isang lukot na papel. Isa-isa niya itong tiningnan at ang bawat isa ay parang isang maliit na sundang na tumutusok sa kanyang manhid ng puso. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa sahig, may isang piraso ng papel na isinilid sa ilalim ng pinto ng kanyang opisina. Dahan-dahan niya itong pinulot. Isa itong drawing, isang pamilya na gawa sa stick figures, isang malaking lalaki, 4 na maliliit na babae na may mga korona sa ulo, at isa pang babae na mas maliit ng kaunti sa lalaki. Lahat sila ay magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Sa ibaba, sa sulat kamay ng isang bata, may nakasulat na mga salita. Papa, uwi ka na po. Ang drawing ay galing kay Ana, ang bunso, at ang babaeng katabi ng papa sa drawing. Alam niyang hindi iyon si Isabel. Mahaba at tuwid ang buhok nito. Si Luisa. Sa isip ng kanyang anak, iyon ang kanilang pamilya. Tinitigan ni Ramon ang drawing. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na emosyon ang kanyang naramdaman. Hindi galit, hindi awa sa sarili, kundi isang napakalalim at nakakawasak na pagsisisi. Ang pag-ibig na naramdaman niya noong hawak niya ang mga batang ito, noong sila ay mga sanggol pa, ang pag-aalala tuwing nilalagnat sila, ang orgulyo tuwing may natututunan silang bago. Hindi iyon kasinungalingan. Ang dugo ay maaaring hindi sa kanya, ngunit ang pagmamahal, ang 7 taon ng pag-aalaga, ang bawat tawa at bawat luha na pinagsaluhan nila, iyon ay totoo. Ang pagmamahal na iyon ay kanya, at ang babaeng nagbalik ng nangiti sa mga labi ng mga batang ito, ang babaeng tinuruan silang magtanim ulit ng rosas, ang babaeng ipinaglaban niya sana, pero sa halip ay sinaktan at itinaboy niya. Ang sakit na idinulot niya dito
ay totoo rin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ramon. Sinundan pa ng isa. At isa pa, napayuko siya. Ang kanyang malalaking balikat ay nayanig sa isang tahimik ngunit matinding pag-iyak. Umiyak siya para sa pagkakanulo ni Isabel. Umiyak siya para sa sarili niyang katangahan. At higit sa lahat, umiyak siya para sa 4 na batang babae sa labas ng kanyang pinto, na nawalan na ng ina at ngayon ay unti-unti ring nawawalan ng ama. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatili sa ganoong posisyon nang sa wakas ay tumigil ang kanyang pag-iyak. Isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit. Determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Sa basag na salamin ng portrait ni Isabel, nakita niya ang isang lalaking wasak. Ngunit sa mga mata ng lalaking iyon, may bagong apoy. Tama na ang pagtatago. Tama na ang pagluluksa. Tama na ang pagiging biktima. Binuksan niya ang pinto ng kanyang opisina. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, lumabas siya. Ang sala ay madilim at tahimik. Nakaupo si Doña Elena sa isang silyon, nagbabasa ng isang magazine na parabang siya ang reyna ng Kastilyo. Nang makita siya nito, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. "Ramon, anak, mabutit lumabas ka na," sabi nito sa malambing na boses. "Akala ko ay magmumukmok ka na lang dyan habang buhay." Ngunit hindi siya pinansin ni Ramon. Nilagpasan niya ito na parang hangin. Walang imik siyang naglakad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon. Nagtaka si Doña Elena. Ang ngiti ay dahan-dahang nawala sa kanyang mukha. Sinundan niya ng tingin si Ramon. Dumiretso si Ramon sa telepono na nasa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gilid ng sala. Dinampot niya ang handset. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, ngunit may bigat. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Doña Elena. May bahid na ng kaba sa kanyang boses. Muli, hindi siya sumagot. Nagdial siya ng numero mula sa memorya. Pagkatapos ng ilang sandali, may sumagot sa kabilang linya. "Montero," sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay malamig at desidido. Isang boses na matagal nang hindi naririnig sa bahay na yon. Ang boses ng CEO. Ang boses ng isang taong may kapangyarihan. Si Ramon de Villa ito. Napatayo si Doña Elena. "May ipapahanap ako sa'yo," patuloy ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na malinaw. Isang babae, isang sandali ng katahimikan. "Hanapin mo si Luisa Santos, gamitin mo ang lahat ng kailangan, at gusto kong malaman kung nasaan siya. Ngayon din." Ibinaba niya ang telepono ng may diin. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang biyenan. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang sakit. Tanging isang malamig na determinasyon na nagpanginig kay Doña Elena hanggang sa kanyang kaluluwa. Nang ibaba ni Ramon ang telepono, ang katahimikan sa sala ay naging mabigat at puno ng panganib. Ang tingin ni Doña Elena ay nagbago. Mula sa pagtataka, tungo sa purong takot. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang nagluluksa at madaling manipulahing manugang na kanyang kilala. Ito ay isang estranghero, isang haring nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. "Anong ibig sabihin nito, Ramon?" tanong nini niya. Sinusubukang ibalik ang awtoridad sa kanyang boses, ngunit nabigo. "Para saan pa't hahanapin mo ang babaeng iyon? Hindi mo ba nakikita? Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito." Sa unang pagkakataon, nagsalita si Ramon ng direkta sa kanya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng bakal. "Hindi," simpleng sagot niya. Ang may kasalanan ay ang mga taong mas piniling mabuhay sa kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan. Lumapit siya sa gitna ng sala, sa lugar kung saan nakatayo
ang isang maliit na altar na puno ng mga litrato ni Isabel. Dahan-dahan, kinuha niya ang mga ito. Salamat sa pag-aalaga sa alaala ni Isabel, Doña Elena. Sabi niya, hindi tumitingin sa matanda. Pero tapos na ako sa mga alaala. Ipinatong niya ang mga litrato sa isang mesa, nakatalikod. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang biyenan at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang pipiliin ko ay ang mga anak ko. Napasinghap si Doña Elena. Mga anak mo? Ramon, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang mga batang yan ay hindi. Sila ay mga anak ko. Putol ni Ramon. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Sapat lang upang maghatid ng isang babalang hindi na dapat ulitin. Anak sila ng puso ko. Anak sila ng 7 taon na inalagaan ko. Sila ang pamilya ko at sisirain ng sinumang subukang saktan sila. Ang banta ay malinaw at ito ay para sa kanya. At si Luisa, siya ang pinili kong maging parte ng pamilyang iyon. Hindi na napigilan ni Doña Elena ang sarili. Baliw ka na ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng anak ko para sa'yo? Ang anak ninyo ay gumawa ng kanyang mga desisyon, sagot ni Ramon. At ako, ngayon, gagawin ko ang sa akin. Naglakad siya patungo sa pinto. Nais kong umalis na kayo sa pamamahay na ito, ngayong gabi. Wala kang karapatan. Sigaw ni Doña Elena, ang kanyang huling depensa ay ang galit. Ipapamukha ko sa buong mundo kung ano ang itinatago mo. Isang pamilyang puno ng kasinungalingan. Huminto si Ramon sa may pinto at lumingon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Subukan ninyo at sisiguraduhin kong malalaman din ng buong mundo ang mga lihim na itinatago ninyo. Ang tungkol kay Arturo, ang tungkol sa lahat. Natahimik si Doña Elena. Talunan, ang kanyang mga sandata, ang alaala ni Isabel, ang lihim ng mga bata, ay wala ng bisa. Tumunog ang cellphone ni Ramon. Sinagot niya ito. Nasaan siya? Makalipas ang kalahating oras, ipinarada ni Ramon ang kanyang sasakyan sa isang maliit na kalye sa Maynila. Ang lugar ay malayong-malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Sa dulo ng kalye, mayroong isang maliit na karinderya. Ang ilaw nito ay tila pagod na sa pagbibigay liwanag. At sa loob, sa likod ng counter nakita niya siya. Si Luisa. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at apron, abala sa pagpupunas ng mga mesa. Mukha siyang pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa ring dignidad sa bawat kilos niya. Bumaba si Ramon sa sasakyan. Bawat hakbang palapit sa karinderya ay parang 1 kilometro ang layo. Ang CEO na kayang makipagnegosasyon ng milyon-milyong dolyar ay hindi mahanap ang tamang salita. Tumayo siya sa labas ng pinto, nagmamasid. Nang sa wakas ay tumingala si Luisa at nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang gulat na sinundan ng takot at pagkatapos ay isang pader ng malamig na pagwawalang bahala ang bumalot sa mukha nito. Pumasok si Ramon. Ang tunog ng maliit na kampana sa pinto ay tila isang anunsyo ng kanyang pagdating. Anong ginagawa ninyo dito, sir? Tanong ni Luisa. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Hindi siya tumitingin ng diretso sa kanya. Hindi siya umakto bilang isang amo. Lumapit siya sa counter, isang ordinaryong lalaki na puno ng pagsisisi. Luisa, simula niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ako. Huminto siya. Nilunok ang sariling orgulyo. Ako ang may kasalanan. Tumingin sa wakas si Luisa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi pa nawawala. Naging bulag ako, Luisa. Patuloy ni Ramon. Bulag sa galit, sa sakit, sa alaala ng isang taong hindi naman pala totoo. At sa aking pagiging bulag, ikaw ang nasaktan ko. Ikaw na walang ibang ginawa
kundi ang magdala ng liwanag sa madilim kong mundo, sa mundo ng mga anak ko. Napayuko si Luisa, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi, pero hindi ako naparito para lang humingi ng tawad. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, Luisa, pero ipinapangako ko, bubuuin natin ang kinabukasan para sa akin, para sa mga bata, at para sa'yo, kung papayagan mo ako. Inangat ni Luisa ang kanyang mukha. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nakita niya ang bawat onsa ng katapatan sa mga mata ni Ramon. Nakita niya ang isang lalaking wasak na sinusubukang buuin muli ang sarili. Hindi para sa kanya lang, kundi para sa kanilang lahat. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lang siyang tumango, isang beses, pagkatapos ay muli. Isang tahimik na pagpapatawad, isang tahimik na pagtanggap. Inabot ni Ramon ang kanyang kamay. Nanginginig man, inilapag ni Luisa ang kanyang kamay sa palad nito. Mainit. Totoo. Hinigpitan ni Ramon ang hawak. Tara na, bulong niya. Uwi na tayo. Sabay silang lumabas ng karinderya, iniwan ang madilim na kalye at naglakad patungo sa sasakyan na magdadala sa kanila pabalik sa isang tahanang naghihintay na muling mabuo. Makalipas ang 6 na buwan, ang mansyon ng mga De Villa ay hindi na isang lugar ng kalungkutan. Ang dating nakabibinging katahimikan ay napalitan na ng ingay ng buhay, isang masayang kaguluhan na binubuo ng tawanan, habulan sa mga pasilyo, at minsan ng mga pamilyar na sigawan dahil sa pinag-aagawang laruan. Isang linggo ng umaga, ang amoy ng bagong lutong pancake at mainit na tsokolate ay bumalot sa buong bahay. Sa kusina, si Luisa, na hindi na nakasuot ng uniforme kundi isang simpleng bestida, ay abala sa paghahanda ng almusal. Sa kanyang likuran, sa may hapagkainan, isang eksena ang nagaganap na dati imposible. Papa, hindi ganyan. Yung ribbon dapat nasa kaliwa. Reklamo ni Clara habang sinusubukang ayusin ni Ramon ang kanyang buhok. Sandali lang anak, nahihirapan si Papa. Natatawang sagot ni Ramon. Ang kanyang malalaking daliri ay tila hirap na hirap sa pagsusuklay at pagtatali ng buhok. Siya ay nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts, malayo sa dating itsura ng isang malamig at distanteng CEO. Sa kabilang banda, sina Sofia at Ana naman ay nag-uunahan sa paglalagay ng chocolate syrup sa kanilang mga pancake na nagresulta sa isang maliit na digmaan ng matamis at malagkit na sahog. Si Maria naman, na dati laging tahimik, ay masayang nagkukulay sa isang coloring book sa tabi. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang ama at mga kapatid na may maliit na ngiti sa labi. Ito na ang kanilang bagong normal. Magulo, hindi perpekto, ngunit puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng almusal, naglakad-lakad sa hardin sina Ramon at Luisa, habang ang mga bata ay masayang naglalaro sa di kalayuan. Huminto sila sa harap ng puting mausoleum. Ang lugar ay hindi na nakakatakot. Ang mga puting rosas na itinanim nila noon ay namumukadkad na at napapaligiran na ito ng iba't ibang makukulay na bulaklak. Kumuha si Ramon ng isang bagong pitas na puting rosas mula sa halamanan at maingat na inilapag ito sa paanan ng marmol na pinto. Pinapatawad na kita, Isabel. Bulong niya, hindi sa paraan ng isang asawang nasaktan, kundi sa paraan ng isang taong nagpapasalamat. At salamat. Tumingin siya sa kalangitan. Salamat sa mga anak natin. Kahit anong nangyari, binigyan mo ako ng 4 na anghel at hindi ko sila pababayaan. Pagkatapos, humarap siya kay Luisa. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang malaki at mamahaling diamante. Isa itong simpleng singsing na gawa sa silver. May maliit na bulaklak na disenyo. Isang disenyo na kahawig ng mga bulaklak na itinatanim ni Luisa sa hardin. Hindi siya lumuhod. Tumayo lang siya sa harap nito
bilang isang kapantay. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng pag-ibig at katapatan. Luisa Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at sigurado. Gusto mo bang bumuo ng pamilya kasama ko at ng 4 na makukulit na prinsesa natin? Hindi napigilan ni Luisa ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang hindi niya inakalang mararanasan niya. Opo, Ramon, sagot niya, sabay ngiti. Gusto ko? Isinuot ni Ramon ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Hoy! Ano yan? Sigaw ni Clara mula sa malayo na sinundan ng 3 pa niyang kapatid na tumatakbo palapit sa kanila. Ang kanilang mga muka ay puno ng kuryosidad. Magpapakasal na ba kayo? Tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tuwa. Ngumiti si Ramon at Luisa sa isa't isa bago humarap sa mga bata. Inakbayan ni Ramon si Luisa at hinila ito palapit. Tatanungin ko sana kayo, sabi ni Ramon sa 4. Okay lang ba sa inyo kung si Ate Luisa ninyo ay magiging Mami Luisa na? Isang sandali ng katahimikan ang sumunod na biglang binasag ng sabay-sabay na sigaw ng yes mula sa 4 na bata. Nagtalunan sila sa tuwa at isa-isang niyakap sina Ramon at Luisa na halos magpatumba sa dalawa. Sa gitna ng masayang yakapan, may itinuro si Ana. Tingnan niyo po, may space pa doon. Tumingin sila sa direksyon na itinuturo nito. Sa isang maliit na bakanteng lupa sa tabi ng mga rosas, may nakahandang isang maliit na puno. Isang sapling na handa ng itanim. Nagkatinginan si Ramon at Luisa. Isang bagong simula. Ang huling eksena ay nagpapakita sa kanilang 6. Magkakasama silang naghuhukay ng lupa. Si Ramon ang nagbubuhat ng puno. Si Luisa ang nag-aayos nito sa hukay. At ang 4 na bata, gamit ang kanilang maliliit na kamay, ang siyang nagtatabon ng lupa sa mga ugat nito. Habang papalubog ang araw, ang kanilang mga anino ay humahaba sa hardin. Ang imahe ay malinaw. Isang pamilya, hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpili. Hindi itinatag sa isang perpektong nakaraan, kundi itinatayo sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. Sama-sama nilang diniligan ang bagong tanim na puno, isang simbolo ng kanilang bagong buhay na lumalago sa hardin ng mga alaala. Napagod ang mga bata at isa-isang naupo sa damuhan, nakasandal sa kanilang ama at sa kanilang bagong ina. Si Ramon, na may isang anak sa bawat gilid, ay inakbayan si Luisa. Nakayakap naman sa 2 pang bata. Habang pinapanood nila ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw, alam ni Luisa na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi sa isang mansyon na puno ng karangyaan, kundi sa yakap ng mga taong ito. Mahal ko kayo, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang 6. Isang koro ng mahal ka rin namin, Mami Luisa. At isang mas malalim na mahal kita mula kay Ramon ang naging tugon. At sa hardin na yon, kung saan ang mga multo ng nakaraan ay dating nagahari, isang bagong kabanata ang nagsimula. Isang kwento hindi tungkol sa perpektong pag-ibig, kundi tungkol sa isang pag-ibig na totoo, isang pag-ibig na nagpapatawad, at isang pag-ibig na kayang buuin muli ang kahit anong nasira. At dito nagtatapos ang kwento ni Ramon, Luisa, at ng kanilang 4 na prinsesa. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang sigaw ng galit hanggang sa huling bulong ng pag-ibig, naging karamay namin kayo. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naging pamilyar ang bawat karakter. Naramdaman namin ang sakit ni Ramon, ang katatagan ni Luisa, at ang pagkauhaw sa pagmamahal ng 4 na bata. Naging paalala ito sa amin na sa likod ng bawat pinto, sa loob ng bawat tahanan, ay mayroong mga pusong nasasaktan, nagpapatawad,
at muling natututong magmahal. Sana'y baunin ninyo ang mensahe ng kwentong ito na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig na pinipiling ibigay, na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi pagpapalaya sa sarili upang makapagsimula ng panibagong bukas. At higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng araw. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong mga puso, at sa inyong pakikinig. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang inyong mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Ito po ang inyong tagapagsalaysay. Nag-iiwan ng isang mainit na pagmamahal at pasasalamat. Paalam.